tanging sayaw ng mga naranaw. Ang sayaw na ito ay nilikha mula sa isang kwentong sinulat sa Daramen. Ito ay ang kwento ng isang prinsesang Moro na si Putri Gandingan na kasama ang kanyang tapat na alalay. Sila ay nakulong sa isang kagubatan dahil sa kakilakilabot na lindol na ginawa ng mga diwata. Ang ganda ng sunset. Ang mga diwata ay umaaligid sa kagubatan at humaharang sa landas para pigilan si Bantugan, ang prinsipeng nabihag ng kagandahan ni Gandingan. Naging sanhi ito ng pag-angat ng lupa at pagbangga ng mga bato na nagpabagsak ng mga puno sa paligid ni Gandingan. Kailangang malagpasan ng Bantugan ang mga pagsubok na ito upang tuluyang mapilpit at mailigtas ang prinsesa. Kaya sa kadahilan ng ito, ang singkil ay tumutukoy sa sining ng paggalaw ng mga paa sa loob at labas ng mga poste ng kawayan. Ang mga ito ay kumakatawan sa masasamang puwersa na kailangang mapagtagumpayan ng dalawang pangunahing tauhan. Ang mga ito ay nagpapahiwatig ng mga natumbang puno kung saan ang prinsipe at prinsesa kasama ang kanyang aliping babae ay dapat iwasan. Ang mga pamaypay o bandala ay sumasagisag sa malalakas na hangin na likha ng mga diwata. Sa huli, ang prinsipe ay darating upang iligtas ang prinsesa.
Meron pa. Sayaw sa bangko. Tinikling. Ang katutubong sayaw na ito ay sinasabing nagmula sa isla ng Leyte. Ito ay nilikha sa pamamagitan ng paggaya sa mga galaw na nakikita sa isang ibong tinatawag na tikling. Ang sayaw na ito ay nagpapakita ng dalawang tao na tinatapik ang mga poste ng kawayan habang ang mga mananayaw ay lumulukso at sumasayaw sa gitna ng mga ito. Ang sayaw na tinikling ay itinuring na pambansang sayaw ng Pilipinas at ginaganap sa mga espesyal na okasyon tulad ng Araw ng Alayaan at mga pista ng Pilipino. Ang mga natutunghayan po natin ngayong gabi ay ang mga piling mananayaw ng Bayan ng Baga, ang Las Casas Filipinas de Acuzar Dance Troupe. Ang ilan po sa ating mga mananayaw ay mga kabataang mag-aaral, mga empleyado, out-of-school youth at mga guro.
Isang magandang gabi at maligayang pagdating.